Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, tinanong na ba ng bawat isa sa atin ang kanyang sarili kung siya ba ay kabilang sa mga yaong mga matutuwid mabubuting Muslim sa nakaraang taon, sapagkat ang taon na ito na panibago na ipinarating ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang edad mo, ang buhay mo rito ay taon upang ikaw ay magsisi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Punuan mo ang mga pagkukulang mo sa nakaraang taon. Yan ang bagong taon. Magbago ka sa sarili mo. Hindi yung taon ang bumabago sa iyo. Ano ba ang binago ng taon sa iyo? Ang sarili mo, ikaw ang magbabago sa iyong sarili, sapagkat sabi ng Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tunay na ang Allah, hindi niya babaguhin ang anumang gawain ng mga tao. Kung anuman ang nakasanayan mo, kung anuman ang nasa kaong, nasa inyo na gawain mo, hanggat hindi kayo magbago sa inyong sarili. Huwag mong sabihin, babaguhin din ako ng Allah, maawain ng Allah. Kung hindi mo sisimulan sa iyong sarili, kung hindi ikaw ang magbago, hindi ka babaguhin ng Allah. At ang kayis, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang matalinong tao, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaong parati sa tuwina, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang sarili na mamamatay din siya. Hindi siya magtatagal dito sa mundo. Kahit umabot ka pa sa ilang daang taon sa mundong ito, ay mamamatay ka pa rin. At walang ganun na edad malibang sa mga nakaraan na mga panahon, dahil ang umma na ito ay nasa pagitan lamang ng 60 years old hanggang 70 years old. Marami ang tinatangay ng kamatayan bago lumating sa 60 taong gulang. Bibihira ang lumagpas sa 70 taong gulang, at iyan ay bonus, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang pinaka matalinong tao ay iniisip niya parati ang kanyang kamatayan. Kasabay nito, amila lima ba'dal maut, gumagawa siya ng mga gawain na mapapakinabangan niya pagkaraan ng kanyang kamatayan. Wala ajiz, at ang mahina naman ng pag-iisip, ang hangal ay yaong man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sunod-sunuran siya ng kanyang desire, ng kanyang sarili. Kung ano ang ibubulong ng kanyang puso at isip, yun ang kanyang ginagawa. Kasabay nito'y nangangarap siya na ang Allah ay maawain, mahabagin, patawarin din ako. Samantalang hindi naman niya ginagawa yung mga dahilan upang siya ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't ang pinakamainam na tao, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siya'y tanungin, man khairun nasi ya Rasulullah, sino po ba ang pinakamainam sa mga tao o sugo ng Allah? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ang pinakamainam sa mga tao ay yaong nagkakaedad at kasabay nito ay bumubuti ang kanyang pagsamba sa Allah. At nang siya'y tanungin mo, man syarrun nas ya Rasulullah, sino naman po ba ang pinakamasama sa mga tao o sugo ng Allah? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ang pinakamasama sa mga tao ay yaong isang taong nagkakaedad at kasabay ng kanyang pagkakaedad ay sumasama ang kanyang pagsunod, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamasama sa lahat ng tao.